Yan, so magandang umaga mga idol, no? Yan. Meron tayong gagawin ngayon na Rouser 135. Napakaangas ng gulong. Ganda ng pagkadali Oh. Yan, so ito naman mga idol ay hindi umaandar, no? So bigla na lang daw nawala ng kuryente. Tapos naka Boxer 150 yung block niya. Ngayon, try natin kung may kuryente ba talaga mga idol, no? So step by step na naman tayo kung anong gagawin natin dito sa Rouser, no? Na-stuck din kasi ito, hindi na rin umaandar. So sinusubukan niyang paandarin, hindi mapaandar na. So ngayon i-check natin yung unang-una yung dalawang spark plug kung may kuryente. Okay, so umpisa na natin. Yan, so check natin yung spark plug niya kung may kuryente, ano yan. Nga, sir. Yun, wala nga. Ito yung white tension wire niya. So wala, ano. Di pa tayo sa kabila. Ayan, so tinanggal na rin natin yung kabila. Ayan, oh. Sikik mo nga, sir. So, wala siyang kuryente, no? Ayan, sige. Yun, wala. Sige, sir. Tapos, kalasin muna natin mga idol. Baka kasi mayroong mga nag-loose dito. Bakit siya nasisira yung CDI? Okay, so kalasin muna natin. Ayan, so tinik natin yung CDI niya mga idol, no? So, meron naman siyang supply. Ang problema lang mga idol, no? Ito naman ay may problema na yung CDI niya. Ayaw na talagang gumana. So, nung tinislit natin siya, meron siyang wire na kahit nakapatay ang susi, umiilaw siya dito mga idol. So ibig sabihin nun, pagka ganon, merong nagdikit diyan sa wire na yan ng ground at saka ano. So kinat na natin yun mga idol yan, ginawa natin siya ng panibago. Tapos yung kill switch niya rin, dapat pag inon mo to mga idol, saka lang iilaw tong isa. Ito, ang problema, parehas umiilaw kahit nakapatay. So kinat na rin natin yun, yan naglagay tayo ng wire dito, dalawa. Tapos sinupply natin siya ng isang ground. Okay? Bago kayo bumili ng bagong CDI mga idol, ma-check muna yung wiring kung may problema. So kagaya nito mga idol, no. So kung halimbawa bumili tayo ng bagong CDI, nilagay natin agad. So possible na masira din kaagad, 'di ba? Kasi unang-una, meron siyang grounded, 'di ba? So yun ang ginawa natin, yan, sinupplyan natin. Kaysa magkalas pa tayo dito, ayan, kaysa magbakbak pa tayo dito, ayan ang haba niyan hanggang doon. Kaysa babakbakin pa natin, kung alam naman natin ang gagawin, mag-rekta na lang tayo ng wire para mapagana natin ang motor sa mabilis na paraan. Pero pinaka-advise ko talaga mga idol, no, once na walang kuryente ang motor nyo, bago kayo bumili ng kung ano man ang ilalagay nyo sa motor nyo, dapat ma-check nyo muna yung wiring or mapacheck nyo muna para hindi doble gastos. Kasi possible dito, halimbawa, sabihin natin nakabili ka ng CDI na bago, nilagay mo ngayon may problema din yung wiring, hindi sira din agad ang CDI. So ito kasi bago pa to, di ba? So possible din na magkakaproblema ulit, hindi man ngayon, baka sa sunod na araw, bakit wala na naman kuryente, no? So dapat alam natin kung ano yung mga function ng mga wire niyan, lahat. Okay? So ang ginawa natin ay nirektahan na lang natin siya ng wire. So bali ang ground din niya mga idol ay yung ground, no, kasi pag ang tester nilagay natin sa ground, ang ground umiilaw. So pinutol na umiilaw siya. Ngayon, pag nilipat naman natin sa ground yung tester naman natin yung ground dito, yung itim na may line ng dilaw, umiilaw din. So dapat pag naka-ground yung tester, hindi iilaw yung ground dito kasi parehas lang yung ground di ba? Ang problema umiilaw din. So ang ginawa natin, pinutol natin yan. Tapos yan yung sinupply natin hanggang doon. Pagdating naman sa kill switch niya mga idol, kahit nakapatay yung susi, pag inon mo yung kill switch, lagi siyang nakailaw, kahit nakapatay. Kahit i-on mo to, o i-ganon mo, lagi siyang nakailaw. So, ibig sabihin, nung grounded din. Kaya ang ginawa natin, kinat din natin siya. Yan. Diniretso na natin siya dito. So, mamaya tingnan nyo kung ano yung andar niya. Okay? So, yun lang, no? Para may idea din yung iba na wag muna kayong bumili ng parts hanggat hindi nyo mapacheck yung motor nyo man. Di ba? Ang CDI kasi ngayon mga idol ay naglalaro ng 2.6 to 2.5 yung CDI. Kaya medyo may kamahalan, no? Yan. So, yun lang mga idol, no? Kunting ideya lang. Mamaya tingnan natin kung aandar pa siya sa ginawa natin. So, hindi natin muna siya nilagay yung bagong CDI ko na binili kasi ayusin muna natin yung wire niya. Okay. Ayan, so ito na nga pala yung Rouser 135 mga idol, ano? So, solve ang problema ni sir. Tapos, umandar na siya. Nung nilagay natin siya ng CDI, yun nga, yung inayos natin yung wiring, no? Okay, so umandar naman siya kanina, kaya lang, nagluluko yung karburador. So, sabi pala ni sir, ganito na talaga, no? Wala na, grabe na ang taas na pala talaga, hindi mo mapatinaw, no? Nagtaka si sir bakit ganito na yung minor ng motor niya, samantalang dati, sumasayaw to, nagwawala. Ito, pandarin natin kung anong tinono natin dyan.
Mapandali natin, push start na natin. So gumana naman na yung push start niya kasi nag-charge na yung battery. Yan, tinan nyo yung minor. Parang hindi umaandar. Tinan nyo yung minor. Walang gumagalaw sa RPM. Yan o. Ganda. So yun lang, tinan mo, halos mamatay ng makina pero hindi pa yan. So, sobrang ganda ng minor. Okay, so alam niyo naman kung paano tayo magtuno ng carb mga idol, no? Yan, so yun lang. Maraming salamat at ingat tayo palagi. So, Rouser 135. All goods na naman to mga idol.